hindi ba naman? Today is the Today is Palm Sunday. So, wholesome po kami ngayon. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultramaldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Nakiti Show. Ang tayo na Talakian Showbiz Edition. Dahil Palm Sunday today, ang gusto ko munang malaman, Mara, anong klaseng palaspas ang ginagamit nyo sa bahay? Yung palaspas na yung gawa sa Sa puno ng ano ba yun? yung dahon ng nyog. Dahon ng Oo, niyog, dahon ng yun. di ba? Kasi di ba meron isa pang palaspas, yung parang isang ganun lang. Yung yung parang lang. yung parang olive Leaves, oo. Oo. Diba? So ako natutuwa na yung ganyang mga tradisyon natin ay tuloy-tuloy pa rin. Of course. Diba? It cannot be stopped. Yes, because like as everyone knows, we are the only Southeast Asian nation na Christian or Catholic pala. At dahil dyan, habang nagpapalaspasan ng mga tao sa labas, dumadagundong naman ang pagdating ng bagong EP ng SB19, ang Simula at Wakas. At ito nga, ito po ay i-release na sa merkado sa April 25, alas 12 ng hating gabi. At ang tracklist nito ay una na, ang narinig na natin at sikat na sikat na ngayon na Damn. Kasama rin yan ng Time. Kasama rin yan ng 8-on Ball, ang Quit, Shooting for the Stars, Dungka, at Damn, the extended version. Merong mga kanta dyan na nag-produce si Philip Jensuson, si Ken, at ka-collaborator niya si Pablo Nace. And also, I think Josh Colin Santos also did a song or two. And of course, ang isa sa pinakamalaking balitang nangyari is that when they performed Damn sa ASAP, they announced na meron na pong day 2 ang kanilang Simula at Wakas concert sa Philippine Arena, making them the first Filipino concert act na magkaroon ng 2-day concert sa nasabing venue. Kasi normally, nakakagawa lang ng Mare, Korean K-pop idols na nagpunta dito sa atin. Pero may di ba yung jowa ni 3 days yun eh. Araneta yun, te. Araneta nga. Pero usapan natin Philippine Arena. Sa Arena. Mas malaki. Twice the size of Araneta. So, ito ang kauna-una ang pagkakataon nga na may Filipino act na 2 days sa Philippine Arena. Why necessitate a second day? Well, because may clamor. Sobrang clamor because parang maraming na hindi nakabili sa the first night. You must remember, after 7 hours, sold out yung first day. Wala ka na talaga mabibiling ticket. So, ang tagal-tagal ng hinihiling ng mga 18 na magkaroon ng second day, ka-announce lang a week ago na may second day. At ngayon nga, parang nagkakagulo na naman sila. Parang gusto na naman lang mag-third day? Magpuksaan. Gusto na ubusin ng ganun-ganun na lang ang second day. Pag ito lang third day, maawa naman kayo sa sa SB19. Oo, grabe. Pero ano ba to? I mean, consecutive? Yes. Magkasunod, as in, kunwari, Friday tapos Saturday, May 31 yung first, tapos June 1. Magkasunod. Kasi gano'n naman lagi ang mga concerts nila sa Araneta, di ba? Dati Araneta, laging magkasunod. May day 1, may day 2. Ito talaga, akala nila wala nang clamor for day 2. Nagkaroon pa. At isa pa sa pinakamaganda ginagawa nila ngayon, di ba yung may puno sa Damn music video? Yeah. Yung puno ngayon na yun, pwede mong pasyalan sa BGC. Huh? It's there. Di nila doon. And I think it's also, live ba na puno yun? Hindi, artificial puno. Artificial lang. There, people are queuing up, taking their pictures. At parang may butas yun, na parang pag pinasok mo yung kamay mo, may lalabas na kung ano man. Oo. Eerie? It's either parang pictures or whatsoever. And then, I think it's also, magkakaroon rin ata ng mga paandar somewhere at the CCP. Ang dami naman, my God! Somewhere in Angono Rizal. May isa pang area na hindi ko alam kung specifically kung saan. But it has something to do with all the promotions for the forthcoming EP. So ito todo na to. Ito todo na to. Bago pa ang kanilang sold out international tours na pinag-usapan lang natin last time. What is so interesting about it is that
they are really maximizing their presence sa publiko and Oo. also individually sa kanilang mga social media sites. For example, recently, si Ken Suson gumawa ng parang isang sikat na sikat na dance number Ah. together with a girl group na talagang people are raving about it. And then, I think also si Stel at si Justine or si Pablo at si Justine nagagawaan sila talagang kinakarir nila literal para to sustain the curiosity. Parang wala na silang time sa love life, ha? My God! Yes. Oo nga mga boys. Love life Di ba naman kayo parang, paminsan-minsan. oo, dapat may And I think dating stage naman, may ano ang naman. ginagawa nila to calm their nerves, I think, is Pablo and Ken have been seen playing basketball with their tropas. And then Stel seen playing badminton with his tropas as well na hindi belong sa showbiz circle. I think that is one nice, wonderful aspect of their life is that may mga kaibigan sila outside showbiz na To make hindi, them feel normal. oo, that make them feel normal. Ito nagbabasketball. And grounded. And grounded. Which I think, parang kailangan lahat ng artista, meron ko talagang Core group. core group na gano'n na Ng hindi ka showbiz. tinatrato na parang celebrity ka or sikat na sikat ka. Diba? Ikaw ba, Mara, did you ever imagine na ang Dakiti show ay magiging malaking-malaking show? Of course. Sa tingin mo, ano pa ang dapat natin gawin para maabot na ang ating silver button? Nothing. Ha? Nothing. Ayaw mo magsampalan tayo minsan lang? What? Alang-alang. Lugi ka, mas malaki Ay, oo pisngi nga mo. Diyos ko, day. Pero lugi din ako, malaki ang kamao mo. Oh my God. Di ba? Para lang maiba. Diyos ko. Di ba? Ako, ang natutuwa lang ako as far as the trajectory of the career of SB19 is that kitang-kita mo talaga how much of their heart and how much of their soul is really fueled by passion. Diba? I think it's the most wonderful thing about them. And then, kitang-kita mo rin na as they Progress. climb the ladder of success, yung kinship nila, yung pagiging magkakapatid, mas tumitibay. Kasi diba, yung iba pag sumisikat, lalong naglalaki ng Nagkawatak-watak, ulo, oo. nagkakawatak-watak. And I really admire the leadership of Pablo Nase to be able to pull down his boys na dapat nakatungtong tayo sa lupa. Oo Kasi nga. di ba, sabi mo nga, your late great publicist, Bibsy Carballo, di ba? Lagi sinasabi, ang artista, pag sumikat na, nagbabago. Yeah. At napatotohanan mo yan. Sino-sino nga yung mga nagbago? Huwag na nating pangalanan dahil My lahat naman sila God. la ocean deep na. Oo nga, eh, ano Diba? ka ba? So it's just nice to actually have this group of young men who constantly are guarding each other. Tsaka Na huwag hindi. silang mag-fall sa traps ng fame. They are so driven na they are so challenged na they don't shirk away from any hurdles na hinaharap nila, di True. ba? Tsaka, tawag dito, there is unity. Yes, Di yes. ba? Oo. There is unity doon sa SB19. Mm-mm. And it's palpable that they love their craft. Yes. Di ba? Kasi that is what makes them stand out. Yung love nila sa craft nila. Taka, lahat ginagawa nila to improve. Di ba? True. They are not resting on their laurels. Di ba? Yes. Ganun ang ano nila eh. Kaya siguro, nasa taas sila. Yes. And proof na nakataas sila, kasi dito sa simula at ukas EP nila, there are two international artists na malaking malaki in the Nakipag-collab? nakipag-collaborate sa kanila. I think one is a very big Hollywood producer and the other one is a Korean, Talaga? Korean-American producer as well. I just don't know what specific songs they are, but ganun nakalaki yung people who wants to collaborate with them and people from the international music industry. How long have they been in the business With for? 4 years na ba? SB19, I think magsa 7 years na. Magsa 7 Oo, years na. magsa 7 years na. So, It was that long na pala. oo, pero ngayon, after 7 years, at least wala silang 7-year itch. Lalo na lang ginagalingan at hinuhusayan
ang kanilang musika at kanilang mga ginagawa. Yeah. Diba? And on that note, ito po si Alawad Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Kriti Show. Ang tayo na talakayan showbiz edition.